magandang araw sa lahat ng mga banateros worldwide. Nakakatuwa lang kasi yung bagong bagong tugtog natin. Kaindak-indak, hindi kahindik-hindik. Kamusta naman ang inyong mga buhay-buhay? Ito na naman si Boss Dada ninyo. Tayo na naman po ay maghahatid ng mga balitang totoo. Magre-react na naman tayo sa mga nakolekta natin mga bali-bali-balita dyan sa mga mainstream kupal. Another day, another uratan session with yours truly, Boss Dada. Tayo na naman ay mangiinis sa lahat ng mga kawatan, magnanakaw, sindikato, kuratong baliling, mambubudol, lahat ng mga demonyo, santanas, hudas, barabas, hestas. Ito na naman po ang inyong pinakapaboritong palatuntunan kung saan ang good news ginagawa nating mali pala. Ang bad news ginagawa nating funny news. Oy, malupit na malupit. Humahagupit. Ingat-ingat tayo mga bossing ha. Ingat-ingat po tayo sa mga fake news na nagkakalat ngayon ha. Kasi katulad ng sinasabi natin, yung troll farm ng kabilang kampo, ang ginagawa nila, gagawa sila ng mga peking balita. Tapos yung mga peking balita na yon, alam nila mainit ang mga ulo ng mga Duterte supporters. Gagawa sila ng mga balita na medyo gusto nating mangyari. Kumbaga, kung ano yung pangarap natin ba? Medyo gusto nating mangyari yon. Halimbawa, namatay si ganito. Namatay na si ganyan. Yung mga ganon, gusto nating mangyari yon, di ba? Tapos gagawin natin, sasakyan natin, share natin. Ingat kayo dun ha. Mag-ingat kayo kasi ang dami ko nang nakikitang mga template ng mga ganong mga post, yung mga artista sa mga telebisyon, series, ay ginagawa nila ng mga statement. Katulad nung unang lumabas, yung sa Washington Post, di umano, na si Donald Trump, parang binabantaan si Bongbong. Hindi po yan totoo ha. Huwag kayong share ng share. Hindi porket gusto nyo, okay sa inyo, isi-share nyo ha. Pwede. Baka pwede, i-research nyo muna. Okay, tingnan nyo muna kung yung nag-share ba ay lehitimo. Baka mamaya yung nag-share, check nyo yung profile. Pag na-check nyo yung profile at nakita nyo nakalock profile, tapos walang mga kaibigan, troll farm yan. Marami ngayon nagpapanggap ng mga DDS. Marami mga nagpapanggap ngayon ng mga DDS, mga bossing ha. Kaya mag-ingat. Okay, ingat lang po doon sa ating mga nire-reaksyonan or yung sa ating mga sinishare nila like. Baka mamaya matag kayo kasi dito sa Pilipinas hindi pa po effective yung sa Amerika na wala ng fact checkers. Dito sa Pilipinas may mga fact checkers pa po, yung mga dilawang kupal. Ingat po kayo sa mga yan dahil pag kayo nag-share ng isang peking balita, pwedeng yung inyong mga pages, pwedeng ma-take down yan. Yan na nga lang ang ginagamit natin para tayo ay makapaglabas ng ating salubin, mati-take down pa. Pinakamasaklap, masasabihan pa kayong fake news peddler. Pain yan ha, marami po silang mga ganyang pain. Alam po nila kasi mga bossing na ang mga banateros at saka ang mga DDS ngayon ay vulnerable sa mga ganitong klase ng mga bagay. Kaya they are taking advantage of our rage. Ingat po huwag kayong basta-basta nag-share ng hindi po confirmed na mga posts. Lalo na kung yung post galing lang sa mga cartoons, mga group, ganyan, kumakalat sa mga GC. Wag nyong pipick upin yan ha. Kayo din. Kaya sinasabihan nila mga DDS daw, mga fake news. Kasi share kayo ng share ha. Kailangan even yung mga pinapanood ninyo sa Facebook, mga pinapanood ninyo sa social media, YouTube,
Make sure na inyo pong bini-verify lahat yan ha, lahat yan. Oh, importante yun. Baka naman mamaya kayo din. Oo, ma-take down yung mga account nyo. Sayang naman yan. Mga bossing, tara na, magkwentuhan na tayo para mabilis. Ano ba ang mga pag-uusapan natin ngayon? Ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung mga nangyayaring mga pagkilos sa kabilang dako. Oo, may nakita kasi ako mga bossing na isang post. Ito pong post na ito, meron na pong kalaban. Yung mga kaliwat kanang pagkilos sa ibang lugar. Oo, nakakatakot po ito ha. Nakakatakot po ito kasi tinapatan po nila yung mga ralista pro Duterte. Tinapatan po nila. Ito po sila, mga biktima. Hustisya sa mga biktima. Utang na, ito na naman tayo hustisya sa mga biktima pati yung mga buhay sinasama nyo Meron ako nakita sa TikTok. Yung lalaki, sabi niya, walang hiya na yan. Buhay pa ako, ba't nandiyan yung picture ko? Nasama yung picture niya doon sa mga pinagtitirik ng kandila. Walang hiya. Pati ba naman yung namatay sa hazing nung nakaraan? Nung 2020, I think 2024 yun, namatay sa hazing yung batang chubby na may salamin. Putang ina, nakasama din siya dito sa hinihinga nila hustisya. Anak ng tinapay. Pati ba naman yung pinatay ni Pemberton? Kilala niyo si Pemberton? Yung sundalo na nabudol. Nagtsuktsakan sila noong nakuha niyang pokers. Yung pala putay na nung pagpasok nila dun sa loob, sarap pa ng halikan nila, nagtataka siya ba't may Adam's apple. Ayun na, nung nagkalabasan na. Pucha, mas malaki pa yata kaysa sa kanya. Suma total, may nangyari na sa kanilang dalawa. Nun lang niya nalaman, iniipit lang pala. So nung nakita niya anak ng tinapay, meron din iskrima. Yun, napatay niya. Pati ba naman yun kasama sa mga nabiktima ni Duterte? Ang ina nyo talaga. Napaka-fake news nyo. Sabi ko nga sa NBI, kung fake news lang ang pag-uusapan, putang ina, dyan kayo pumunta sa mainstream media. Nakita nyo si Aling Ami. Si Aling Ami, anak ng tinapay. Last year lang pala namatay yung anak niya. Pinatay pala ng mga kapwa adik dahil ng 11. Tapos bukod doon, magnanakaw pa daw. Tapos ayan, binabalita ng ABS-CBN, anak ng Toklay, pinagsasalita pa. Hindi naman pala nabiktima ni Duterte, bakit pinoprotesta nyo? Tingnan natin mga bossing, kung gaano ba karami itong nagsama-sama na mga humihingi ng hustisya sa mga biktima ni Pangulong Duterte, anak ng tinapay. Sige nga, tingnan nga natin to. Hustisya ang panawagan ng ilang grupo na nagtipon sa International Criminal Court Detention Center para po sa mga biktima sa war on drugs. Hindi rin daw sila magpapatinag sa mga taga-suporta ng dating Pangulo kahit tila mas marami sila. Ay ba't ganon? So hindi daw sila magpapatinag sa mga taga-suporta ng Pangulo kahit madami sila. Akala ko ba madaming galit sa mga Duterte? Akala ko ba ang lakas-lakas nyo? Akala ko ba kayo ay yung boses nyo yung naririnig dahil yung hustisya. Ang dami-dami nyong sumisigaw. Iilan lang pala kayong humihingi ng hustisya. Kumpara dun sa mga tao na nagtitiwala kay Pangulong Duterte. So dun pa lang, wala na Doon pa lang kung titingnan ng ICC, kung talaga bang masamang tao si Pangulong Duterte, handful yung mga nagrarally na papanagutin siya, tapos milyon-milyon yung Pilipino na hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa, yung sumusuporta. So, nililitis ba talaga natin yung tamang tao? Nililitis ba natin yung tamang tao?
O tsaka panawagan ko lang ha, kasi alam ko talaga na diehard ang mga supporters ng mga Duterte, tsaka organic yan, hindi yan troll farm. Nagmimistula silang troll farm kasi ang dami-dami-dami ng mga followers ni Duterte. Ang dami nang nagmamahal kay Duterte, kaya nagmimistula silang troll. Pero if you check each one of the accounts ng mga pro-Duterte commenters, yung mga panay ang comment sa mga social media post, legit lahat ng mga account nila, hindi katulad ng mga pumupuri kay Bongbong. Utang ina, ilan-ilan na nga lang pumupuri kay Bongbong, puro peke pa. So ngayon yung yung judge na Blandy, oo, medyo inuulan daw ng yung social media nitong Blandy, inuulan daw ng mga Duterte supporter at inaaway daw. O so ngayon yung mga iba sabi nga nakakahiya kayo, hindi kayo nahihiya, mga Pilipino kayo. Tapos nagpapakita kayo ng mga totoong ugali nyo, inaaway nyo yung judge. Baka mamaya yan, yung judge na yan, lalong pag-initan si Duterte. Yan ang yan ang mali sa mga utak ng mga bobong mga loyalista nga dito sa loyalistang mga komunista dito sa Pilipinas. Kasi sa ibang bansa, yung mga huwes alam nila kung ano ang batas. So kung ikaw nagto-troll ka doon sa aking page, pero tinignan ko naman yung mga accounts ninyo, legit naman. So maybe you're just really frustrated with what's happening in your country and with what's happening with your previous leader or former president. Kaya hindi ibig sabihin nun na ganun binabanatan nyo ko sige, pakukulong ko si Duterte. Hindi ganun yung mga huwes, yung mga totoong huwes sa ibang bansa. Sa Pilipinas, ganyan. Oo. Sa Pilipinas, ganyan. Pwedeng balat sibuyas yung mga tao sa Pilipinas. Pero ibahin ninyo yung mga tao sa ibang bansa because di-decide yan whether ikaw ay guilty or not according sa lahat ng mapapatunayan mo. Katulad nga ng sinasabi ko sa inyo, wala naman napatunayan itong mga kupal na ito. 30,000 daw yung namatay, pero 43 naman yung nakademanda. Parang sabi ko nga kay Pastor Apollo Kibuloy, ang daming nang huhusga sa kanya. Meron daw ni-rape na 200. Pero iisa lang naman ang nagreklamo sa kanya sa korte sa Pilipinas. Buti nga kay Pastor, may nagreklamong isa. Dito kay Pangulong Duterte, ni isa walang nagreklamo sa kanya. So meron ba siyang paglabag sa batas? Hanggat wala siyang kaso at hanggat hindi siya napapatunayang lumabag sa batas, wala siyang nilabag na batas. Kung feeling talaga nitong mga bobong ito na may nilabag sa batas si Pangulong Duterte, di sana noon pa naghabla na sila. Wala silang ebidensya. Even Quadcom, anong sabi ng Quadcom ni Barbers? Hindi sila makikipag-cooperate sa ICC. Bakit? Kaya sila hindi makikipag-cooperate. Unang-una sa lahat, bukod sa walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, which is ina-acknowledge yun ng Congress, co-equal body yun ng executive. Tinatanggap nila na wala talagang jurisdiction, wala naman talaga silang napatunayan doon sa kanilang hearing na Quadcom kasi nga wala naman silang naisampang mga kaso patungkol sa mga di umanong pag-amin ni Pangulong Duterte. Puro yak-yak lang naman yan. Yan ang Express Report ni Gretchen Ho. Nagtipon ng ilang grupo sa harap ng ICC. Ang dami! Utangin na, paano nyo ako mapapaniwala na talagang kriminal itong si Pangulong Duterte? Ilan na nga lang kayo, nagsama pa kayo ng sanggol. Anak ng tinapay talaga naman, So how can you convince me if you're only a handful and yung ibang nagsasabi na bring Duterte home, he's the best leader in the Philippines. He is loved in the Philippines. Umalis siya bilang presidente or natapos yung kanyang termino bilang presidente, garnering an average of 89% trust ratings from the Filipino, and after siyang mag-step down, nagkaroon pa ng pasasalamat na
tribute para sa kanya. Saan ka makakita ng presidente may tribute? Si Joe Biden may tribute ba? Sila George W. Bush, nagkaroon ba sila ng tribute? Wala, si Pangulong Duterte lang nagkaroon ng tribute kasi nga tuwan-tuwa at nagpapasalamat yung mga tao sa kanya dahil sa maikling panahon, sa 6 na taon, inayos niya ang bayang Pilipinas. Oo, sa loob ng 6 na taon inayos niya, hirap na hirap siya, pero sa loob ng 3 taon, binaboy lang ni Bongbong. So paano nyo kayo na makukonvince na talagang masamang tao si Duterte is wala pa kayo 10? Detention Center sa The Hague Penitentiary para sa panawagang hustisya sa mga biktima ng war on drugs ng Duterte administration. Duterte! Panagutin! Tinanong, sigaw pa lang nila, alam mong komunista na. Sabi ko nga sa iyo sino ang galit kay Duterte? Komunista, adik. Sino ang galit kay Pastor Apollo Kibuloy? Komunista at korap. Pati adik. Tingnan nyo yung sigaw pa lang nila. Alam mo na kagad na mga komunista yan. Again, ang The Hague, the Netherlands, Amsterdam, dyan nagtago lahat ng mga CPP, NPA. Lalo na yung mga tinutugis ng gobyerno dahil wala nga tayong extradition treaty dyan. Kaya nga si Harry Roque ay nagfa-file na din ng kanyang asylum dyan kasi nga at gigil na gigil yung mga Congress sa pagfa-file ng asylum nito ni Harry Roque kasi nga alam nila na hindi nila kayang makuha si Harry Roque kapag ka na-approve yung kanyang asylum dyan. And hanggat yung kanyang asylum ay gumagana yung kanyang application, hindi na siya pwedeng i-extradite. So nakita mo, di ba, sigaw pa lang nila, alam mo na kagad, makakaliwa yan. Sige, diretso. Bukod sa candle lighting at prayer vigil, binasa rin ang mga pangalan ng mga biktima. Ang dami. Binasa rin yung pangalan ng mga biktima. Sino-sino yung mga biktima? Pinaglalaban po namin ngayon dito ang hustisya para naalala po ng mga Pilipino na hindi po ito tungkol sa... Ayan Gabriela. Holland Gabriela. Makakaliwa, makabayan, anak ng tinapay. Wala ba kayong makukuhang organic? Yung organic na talagang galit sa mga Duterte or galit sa mga ginagawa ng mga Duterte sa Pilipinas, yung hindi konektado sa mga komunista. Meron bang ganon? Kasi hindi kayo nahihiya na kayo isang grupo. Putang ina nyo, grupo na nga kayo, hindi pa kayo nakakolekta ng ilan. Etong mga Pilipino na to pumunta dyan, all walks of life, may mga anak, asawa, may mga trabaho, nag-leave, nag-absent. Pero nakita mo, sumusuporta sila, ang dami-dami nila. Organic. Kayo, hindi kayo organic Bakit? Oposisyon lang kayo. Lahat talaga ng gobyerno o pro-government, puta kayo yung counterpart. Kayo yung walang kwentang oposisyon. Holland Gabriela, anak ng putya, wala ba man lang Holland Filipino community that loves the Philippines? Wala bang ganon? Putya, komunista yan Hanggang dyan ba naman hindi kayo makapag-recruit ng mga organic na makakasama nyo? Anak ng tinapay, nakakadiri kayo. Sa mga tao, hindi tungkol sa mga personality politics na tinatawag nila, kundi tungkol sa mga taong namatay noong Duterte. Ulol, sino nga? Tanginan nyo yung mga pinapakita nyo, hindi pa naman patay. Yung pinapakita nyo, hindi naman namatay nung war on drugs. Mantakin mo ang pinag-uusapan dito 2011 to 2019. So, Davao pa yan. Anong alam mo? At sino-sino yung mga nangamatay sa Davao na nagrereklamo dito. Kaya nga sabi ko sa inyo, kailangan pa nilang patunayan muna na itong tao, halimbawa yung 43 na yan, so siyempre may mga pangalan sila. Kailangan pa muna nilang patunayan bawat isa sa 43 na yan na talaga bang namatay sila under at ang nagpapatay sa kanila si Duterte. Kasi sino ba mga umamin? Dadalwa lang naman umamin, Las Cañas at saka Matubato lang. Other than them, wala na.
Syempre, i-quote natin. Si Leila de Lima, being the Human Rights Commissioner during her time, plus another some years as DOJ Secretary, plus another one term of her being being senator, kahit isang proof, wala siyang nakita na connection sa Davao Death Squad. Wala silang patunay that there was a Davao Death Squad in Davao. Kung may Davao Death Squad, putangin na ba't buhay pa kayong lahat ngayon? Sa mga kahayupan na ginagawa niyo sa mga Duterte, bakit buhay pa kayo ngayon? Ibig sabihin, yung Davao Death Squad, gawa-gawang kathang isip nyo lang. Hindi nga inamin ni Pangulong Duterte that there was a Davao Death Squad in camera. So, paano nyo ngayon mapapatunayan? And itong mga pangalan na binabanggit nyo dito, are these the same people? The same 43 people? Kasi sa nakikita ko, parang ilan-ilan lang naman yung mga picture nyo. Yung karamihan pa dun, hindi pa namatay nung panahon ni Duterte. Ano ba naman yan? Administration. Nagbigay tuwa raw sa pamilya ng mga biktima ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil kahit papaano raw ay may nakakarinig na sa kanilang ilang taong hinaing. Hindi rin daw matitinag ang grupo ni na Patricia kahit na tila mas malakas at mas marami ang mga taga-suporta ng yun na yun. Mas malakas at mas marami yung taga-suporta ni Duterte kasi nga yun ang katotohanan. Nandoon tayo sa totoo. Yung pinaglalaban nyo, the reason why konti kayo, konti lang naniniwala sa inyo kasi kasinungalingan yan. Hindi kayo nagtataka. Hindi kayo nagtataka pati itong mainstream media na ang daming nagmamahal kay Pangulo. Sa kabila ng mga black propaganda against this family, pag nanakaw daw nila umano, pagpatay, bakit mahal pa rin sila ng Pilipino? Alam nyo kung bakit? Kasi nga, nakaranas sila ng maayos na serbisyo at nung panahon nga ni Duterte, nagkaroon sila ng dignidad. Even our OFWs, nagkaroon ng dignidad. Most of our OFWs, pag tinanong mo, yung mga kaibigan nilang foreigners, yung mga amo nila, they really like Duterte. They really liked how Duterte is running the country. So every time na binabate ng mga ibang lahi ang pamumuno ni Duterte, ikaw bilang isang Pilipino, ang taas-taas ng dignidad mo. Yun yung hindi kailanman makukuha nitong mga makakaliwa at nitong pamilya ni Bongbong Marcos. dating Pangulo. Ibang usapan po yung mga namatay, yung mga bata, yung mga civilian na namatay. So kahit mukhang marami sila, meron at meron naninindigan para sa hustisya dito. At all over the world, marami nang protestang dahan-dahan. Ilan? Tangina, wala nga kayong pinapakita eh. Wala, kayo pa lang yung ipinakita. Sabi ko nga sa inyo eh. Kaliwat kanan yung pagkilo sa ibang bansa, walang walang pinapakita ang media. Pero meron lang mga lilimang tao. Lilimang mga makakaliwa, mga komunista na nagrally against Duterte, binalita nila kagad. Anak ng tinapay. Tapos ang balita, kahit madami sila at konti lang kami, bakit kayo konti? Ibig sabihin walang naniniwala sa inyo? Ibig sabihin walang naniniwala sa inyo ang konti-konti ninyo? Sila ang dami, ibig sabihin mas maraming pare-parehas ng opinyon na walang kasalanan ng mga Duterte. Ba't pa kayo sumisigaw? Kung wala naman palang nakikinig sa inyo, wala naman palang naniniwala sa inyo, bakit pa kayo nag-rally? Nag-oorganisa para paglaban ng human rights at hustisya. Kabilang din sa dumalo sa rally si Menando Abanes, isang Pilipino sa the Netherlands na nagtuturo ng sociology. Bahagi siya ng grupong Filipinos Against Corruption and Tyranny. At gaya ng Filipinos Against Corruption and Tyranny. Pwede mo bang Pwede mo bang bigyan ng komento yung corruption ngayon sa Pilipinas? PhilHealth ninanakaw? Pwede ba yon? Pwede ba yon? At saka yung mga blankong item sa Bicam, pwede ba? Putangin na anong kinalaman ng war on drugs ni Pangulong Duterte sa corruption? Yun naman pala ang forte mo eh. Dapat yun ang sinisigaw mo ngayon. Anong problema mo kay Duterte? Wala man ninakaw si Duterte.
Ibang nakikipaglaban para sa hustisya ng mga naging biktima, hindi niya rin malimot ang mga panahong nakakausap niya ang kaanak ng mga pinatay sa war on drugs. Si Aldrin Castillo, yeah. Ano po kwento niya? Siya ay anak ni Ma'am Nenet. At yun, binaril dahil suspected nga sa Ayun, binaril. Tangina niyan. Dahil suspected. Binaril dahil suspected na nagamit ng droga o nagtutulak ng droga. Nagtutulak ng droga eh. Nagamit ng droga eh. Huli sa akto eh. By bust eh. So kung namatay, ganun talaga. Nakipaglaro ka sa apoy. Gumawa ka ng illegal. Due process? Paano pa magkaka-due process kung bumunot siya ng baril? Natural, uunahan siya nung mas marunong sa kanyang bumaril. So yun ang due process para sa kanya dahil bumunot siya eh. Kung hindi siya bumunot, di sana, buhay pa sana siya ngayon. Di sana, nililitis pa yung kaso niya kung wala talaga siyang kasalanan. Di sana, okay siya. Ay hindi eh, bumunot siya eh. Meron siyang baril eh. Ang dali lang naman sabihin sa inyo na, hindi naman, tinanim lang. Nakita mo? Hindi mo naman nakita eh. Wala naman ganun. Ang dali lang sabihin na, yung mga pulis, ganito yan, ganyan yan, may pattern, etc. Bakit hindi nyo isinampa sa ICC? Bakit hindi nyo isinampa sa Pilipinas yung kaso? Bakit hindi kasama yung sinasabi mong tao dyan sa ICC complaint? 43 lang yun, yung nakasama. 19 noong panahon sa Davao, 20 plus. 20 plus nitong panahon ng administrasyong war on drugs ni Duterte nung presidente na siya. So kasama ba? Sigurado ka ba na yung sinasabi mong anak ni Kweng Kweng at saka ni Kulapu kasama dun sa 43? Kasi kung hindi, hindi kasali. Baka naman mamaya nabangungot lang yan. Yung iba nga namatay daw sa tetano eh. Hindi naman daw sa war on drugs, kasama pa din eh. At nakilala ko ang nanay, ang hinagpis ng isang nanay. Pumunta sila dito. At para patunayan sa ICC na mayroong ang totoong mga biktima. Naniniwala rin si Abanes na ang pagdadala kay dating Pangulong Duterte sa ICC ang natitirang paraan para makamit na ng mga biktima ang hustisya. Bilang Pilipino, likas sa atin maawain, forgiving. Pinalaki tayo sa katolikong pamamaraan, yung makapagpatawad. Sabi nga, pag sinampal ka, ibigay mo pa yung isa. Di ikaw lang yun. Pero pagka sa akin, habang tinitingnan ko si Digong, habang mga sinasabi niya sa media na handa niyang harapin to, kasi ginawa niya ito, dapat daw gawin to, wala akong nakikitang remorse. Wala akong nakikitang yung bang pagsisisi. Bakit nga kasi magsisisi? Guilt is personal. Bobo ka kasi. Utangin na ba hindi nyo maintindihan sa guilt is personal? Ni isa sa mga yan, wala siyang gapusil. Wala siyang gasaksak. Ni isa sa mga yan, wala siyang pinatay. Those people died during operation and eto na nga, hinaharap na niya. Sabi naman niya, di ba? If something happen, if push comes to shove at kakasuhan nyo mga pulis ko, tandaan nyo, kasama nyo ko. Ganun ba yung ganun yung mo, di ba? Yung sinasabi mo, at yung remorse is, anong gusto mong remorse? Kaawaan ni Duterte yung mga kriminal na namatay. Kriminal nga yan, dapat namatay nga yung mga yan eh. Buti sana kung hindi naman mga kriminal yan. Sasabihin nyo na naman, meron mga hindi kriminal. Sino? According sa mga police report, mga kriminal yung mga yan. Mahilig lang kasi kayong gumawa ng istorya. Pero wala naman, puros kwento lang naman kayo. Mga barbero ba kayo? Pero si Pangulong Duterte, bagamat alam na niya na meron siyang warrant of arrest dito sa Pilipinas, umuwi pa rin siya. It's an indication
nahaharapin niya lahat ng mga demanda at kaso sa kanya. Nagkamali lang dahil instead sa Pilipinas yung kaso, wala, dinala siya dito, kinidnap siya, kuya. Sa totoo lang, pag napauwi si Pangulong Duterte dahil sa mga technicalities, ano na ngayon, kasalanan pa din niya? Kaya nyo bang sisihin si Torre, ang Magic Four, si Teodoro, si Anyo, si Rimulya, tsaka si Bongbong? Dahil hindi sila sumunod sa protocol, kaya mapapauwi si Pangulong Duterte. So pag napauwi si Pangulong Duterte, paano na? Wala nang hustisya, ganun ba yun? Ilang remorse sa mga kriminal. Tama lang mamatay yan. O at pati yung mga komunista, tama lang. Yung mga NPA, terorista, dapat lang din. Malusaw na mga yan. So I think ito ang paraan na humarap siya sa isang trial para kahit papano siguro mapang-isip niya kung ano ang mga ginawa niya at may konsekwensya sa anumang ginawa mo. Drama mo. Tanginan to. Ang pakadrama mo naman sa buhay. Ayan na nga, nandiyan na nga. Ano pag gusto mo? Gusto mo umiyak siya araw-araw? Ba't kayo iyak? Ang mga namatay nga, kriminal. And besides, you still have to prove na itong si Pangulong Duterte even liable for those deaths. Inutil ang puta. Mo dito sa mundo, walang kapayapaan pag walang hustisya. Sa huli, Dami mong alam. Puta, pati ang Kian de los Santos, tangina niyan, gamit na gamit. Kasi Kian de los Santos, pinatay talaga ng mga pulis yan, kaya nga nakulong yung mga pulis na pumatay dyan eh. Buti sana kung hindi nakulong yung mga pulis na pumatay dyan. Nakulong eh. Ibig sabihin, gumagana hustisya sa Pilipinas. Bakit kailangan nyo ipasagot kay Pangulong Duterte yung katarantaduang ginawa ng mga pulis na nag-operate? Bakit? Yung sinabi ba ni Pangulong Duterte na mag-crackdown against illegal drugs, masama ba yun? Hindi naman masama yun, di ba? Hindi naman bawal yun. Trabaho ng presidente yun na ubusin ang droga sa Pilipinas. Anong iniiyak nyo? sana ay hindi lang daw tignan bilang mga pangalan sa papel. Utang ina, may Hideyoshi Kawata, Erica Fernandez, 17 years old. Anak ng pucha yan. Puros mga pusher yan. Namatay lahat sa drugs yung mga yan. Sino to si Hideyoshi Kawata? Putang ina, hindi nga namin alam, kilala yung mga yan. Ayun, lahat na lang sinama nyo, pati yung mga pati hapon. Ang mga biktima ng EJK dahil bukod sa kanilang pangalan, mas dapat itatak sa isip ang mga buhay na binawi ng war on drugs. Ang mga buhay na binawi ng war on drugs, dapat lang yan. Sabi nga sana mas marami pa para sana hindi bumalik ng ganito lang yung droga. Wala. Ayan, dahil masyado yung pinagtatanggol yung mga nagbi-business ng droga, pati yung police, ganun din ginagawa. Hindi daw yan, yung mga nauhuli daw nila, yung iba daw recreational, yung iba daw sa OT-OT sa trabaho. So hindi naman daw lahat addict. Kung ganyan nga ang perception, kaya ganito nagkalat sa social media ngayon, yung mga nagsashabu. Nagsashabu na mga nagpo-post pa ng kanilang pagbatak. Mga vloggers na nagsashabu. Speaking of, NBI, instead habulin nyo yung mga sinasabi nyong mga vloggers na nagkakalat ng mga maling impormasyon. Why not? Unahin nyo muna yung mga vlogger na nagsashabu sa social media. Ba't hindi nyo unahin yung mga yon, yung mga bumabatak na mga social media personalities, kesa unahin ninyo yung mga nagpapahayag lang ng kanilang salohubin at opinion? Style nyo bulok, kayo talagang mga mga komunista kayo. Ilan lang naman pala kayo kung makaarte kayo. Utangin na, magparami muna kayo bago kami makinig sa inyo. Ito, pakinggan ninyo mga bossing. Nagkaroon ng magandang development dito sa kaso ni Pangulong Duterte dyan sa The Hague at kumpleto na po yung kanyang legal team. Panoorin po natin at nakakatuwa kasi di kalibre, malulupit itong kanilang mga nakuha and sooner or later, hindi naabot na September, sisimulan na yung magpipetisyon sila na masimulan na ng maaga yung ni Pangulong Duterte i-hearing
kung proper ba yung kanyang arrest. Nalabag ba yung kanyang karapatang pantao, nasunod ba yung Article 59? Oo, so tingnan natin itong balitang to. Binisita ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Facility. Dito pumayag ang dating Pangulo na maging abogado niya ang dayuhang si Nicholas Kaufman. Live mula sa the Netherlands, nasa frontline ng balitang yan si Gretchen Ho. Gretchen, anong mga napag-usapan ni dating ES Medialdea at ang dating Pangulong Digong? Magandang gabi, Mayan, Bok. Magandang hapon mula dito sa The Hague sa The Netherlands. Nakausap nga ng personal ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea at ngayon legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang dating Pangulo sa loob ng ICC Detention Facility. Inabangan natin siya kanina sa labas pero matipid ang kanyang naging sagot sa media. Nakumpirma niya doon sa aming maikling pag-uusap na kasama na ang British-Israeli lawyer na si Attorney Nicholas Kaufman sa defense team ng dating Pangulo. Narito ang kanyang pahayag. Kaya lang, breaking news mga bossing, si ES Medialdea mukhang nagkaroon ng problema sa kanyang health. Sinugod yata sa ospital. Let us all pray for ES Medialdea's health. Kasi talagang deteriorating na yung health nitong magkaibigan na to. Nung nakaraan nga na ospital na rin to si ES Medialdea. And syempre, with all the stress sa edad nila, yung malayong biyahe, yung sudden change of weather, yung atmosphere, talaga namang medyo talagang magkakaroon yan ng negative manifestation sa katawan nitong magkaibigan na ito, si Pangulong Duterte at saka si ES Medialdea. So let us pray for ES Medialdea's fast recovery. So tingnan natin if he will still be available pagdating sa pagtatanggol kay Pangulong Duterte dyan sa The Hague, or papalitan siya if ever na yung kanyang health ay hindi bumuti. So let us pray for ES Medialdea's fast recovery, and I hope now kung ano man yung nangyari ngayong araw na to, kasi naka-live lang si Senator Robin, hindi pa natin malaman kung ano yung nangyari sa kanya. I hope that it's minor. Hindi pa ako Kaufman yan. Si Kaufman? Yan Kaufman pa lang po. Pero dapat po may kasama pa siya. Hindi ko pa alam kasi hindi ko alam kung sino-sino sila magagaling dito. Bok, Mayan, nakita rin natin si Senator Robin Padilla sa labas ng ICC Detention Facility at umaasa siya na mabibisita rin niya ang dating Pangulo bilang presidente ng PDP laban. Ang gusto raw niyang gawin ay humingi ng payo kung ano na magiging strategiya ng grupo sa halalan. Narito naman ang kanyang sinabi. Ang iniisip ko yung kampanya. Usapin ng presence ni Mayor, sapul na sapul kami. Diba yun nga itatanong ko kay Mayor, paano ngayon yun? Kasi siya ang #1 crowd drawer namin. Pag sinabi mo andyan si Presidente, talagang ang tao dumadating kahit hindi bayad. Okay. Paano ngayon yan? Wala naman kaming pera. Inabulaanan din ni Senator Robin Padilla ang mga kumakalat na balita na nilaglag daw ni Senator Bato de la Rosa ang dating Pangulo dahil alam na daw niya yung arrest warrant at hindi daw niya sinabihan si Pangulong Ayun, kasi merong isang vlogger na bakla na nasa ibang bansa nagtatago dahil scammer, nagkakalat ng mga kung ano-anong mga chismis. Huwag nyo na pinapanood pagka alam nyo naman na magnanakaw, ha? Pag scammer, pag alam nyong kawatan, hindi na dapat pinapanood dyan. Oo, kasi may parang pinag-aaway-away yung mga nasa loob ng mga Duterte na tinrider daw si Pangulong Duterte, pinauwi. Pero si Pangulong Duterte mismo ang humingi. Tayo, nandoon tayo mismo. Si Pangulong Duterte mag-iskulo niyan. Huwag kayong magsasalita patungkol dito kanila Duterte kasi hindi nyo sila kilala. Kami kasi nakakalapit kami sa kanila at alam namin. Nung nasa Hong Kong kami, talagang si Pangulong Duterte, uuwi yan. Hindi yan tatakas. Ano ba kayo? So kahit na anong pigil mo sa kanya, pinigilan po siya nung dahil nga dito sa mga balitang ito, dito sa Pilipinas, during nandoon kami sa Hong Kong, pinigilan po siya actually ng mga lawyers, ng mga kasama niya. Pero si Pangulong Duterte, hindi yan magpapapigil. Alam ni Anyo yan. Kaya nga, kilala ni Anyo yung ugali ni Pangulong Duterte. Hindi yan takot sa kung ano man. Kaya nga,
yung kino-coordinate na lang ni Anyo siguro is yung time ng kanyang pag-uwi. Pero yung yung sinasabi na may traidor, na ganito, na ganyan. Putang ina, huwag kayong maniwala dyan kay Christian Gasa. Putang ina niya. Walang silbi sa buhay yan. Bayad yan. Bayad yan para magkapakalat ng ganyang issue, chismis, tapos sasakyan niya nung mga binabayaran din ng gobyerno ng mga vlogger. Tapos yan yung gagawin nilang twist na within the family and the closest allies, meron nag-traidor. Meron talagang nag-traidor. Ayan na, si Anyo. Si Bongbong, puros traidor na yan. Okay na yun. Walang traidor sa grupo ni Pangulong Duterte. Sabi pa nga nila, baka si Doc Lorraine Baduy pa yan. Talagang si Doc Lorraine Baduy pa nga nagsasabi kung anong oras ang ang uwi ni Pangulong Duterte. Pinupost pa namin sa social media para malaman ng lahat. So pinapaalam talaga namin anong oras. Bobo mo. Hindi ba may mga post kami, ang unang uwi niya alas 4, pinaagahan, maaga na alas 10 ang lapag niya. Di ba kami pa mismo nagpo-post? Putang ina nyo. Dami nyong alam, gagawa lang kayo ng kabubuhan kukuha pa kayo ng chismis diyan pa sa tatanga-tangang magnanakaw na yan. Puro kayo mga kawatan Wala na yun, okay na yun. Ang nag-traidor sa mga Duterte, si Bongbong Marcos, plain and simple. Wala nang iba, si Anyo, si Marcos, si Chodoro, yan ang mga nag-traidor sa kanya. Huwag nyo nang i-twist na may nag-traidor sa loob niya. Ulul. Uuwi talaga si Pangulong Duterte, 3 araw lang yung dala niyang damit. Tsaka sinabi niya talaga yun, uuwi ako. Magpapakulong ako dyan. Wala akong pakialam kung may ICC. Kaya kong labanan yan. Sabi niya, hindi naman niya ini-expect, kidnapin siya Pero kung sinabi sana ng gobyerno na to, nakikidnapin namin siya, dadalhin namin siya sa dahig. Wala kaming due process, basta kukunin namin siya, kakalad ka rin namin, dadalhin namin sa aeroplano, papunta ng Hague. Kung alam lang natin na ganun, tayo na ako na mismo pumigil kay Pangulo. Kaya yakapin ko 3 araw dire-diretso. Hindi. Di ba? Akala natin pare-pareho na masusunod pa din yung rule of law. Masusunod yung Article 59 ng ICC, Rome Statute. Masusunod yung bibigyan siya ng time. Bibigyan siya ng time para ma-exhaust niya lahat ng legal remedies, etc. etc. Hindi Duterte, narito ang kanyang sinabi tungkol dyan. Si Bato pa. Yun ang pinakamatapang na taong nakilala ko. Kaming lahat, alam namin na meron ng warrant. Lahat kami pumipigil kay Mayor. Bakit mo siya umuwi? Di ba? To si Gaza, walang alam. Putangin mo, tigil mo na yung bibig mo. Mapakialaman mo na lang yung ibang issue. Huwag ka na makialam dito. Putangin mo ka, hindi ka relevant pagdating sa politika. Diyan ka lang sa mga chismis sa mga artista. Wala kang paki sa politika. Wala kayong alam dito. Wala kayong tibay na maasaan pagdating sa politika, mga kupal. Alam na namin lahat yun. At noon pa lang, sabi ko nga sa inyo, when I also received an intel, pinakita ko kagad sa kanila na may build up na sa Davao. Meron na rin dito sa sa Metro Manila. Alam na ng mga lawyers 'yon. And sigurado ako, mga lawyers nagbibigay na yan ng mga advice. Talagang matapang si Pangulo. Tsaka sabi ko nga sa inyo, itong pagkakahuli kay Pangulong Duterte, itong kanyang pagkakapiit diyan sa ICC, napakalaking pagkakamali ito ng gobyerno kasi nga makikita na ngayon ng buong mundo kung gaano kabulok ang Pilipinas. Malalaman na ngayon ng buong mundo na itong ating presidente binabansangang bangag adik kasi ayaw magpa-drug test. At makikita na ngayon ng buong mundo kung gaano kakurap magnanakaw itong pamahalaan na ito. Dati dito lang sa Pilipinas umiikot, pero dahil dito sa ginawa nila, lahat ngayon buong mundo interesado. Sino ba si Duterte? Sino ba si Bongbong? Ano nangyari sa Pilipinas? Bakit ang daming rally sa Pilipinas? Kaya pala. So ngayon may expose si Bongbong na wala talagang kwentang presidente. So until the end, si Pangulong Duterte, sinakripisyo niya pa rin yung kanyang buhay. Kahit matanda na siya, sinakripisyo niya yon just to expose this piece of trash. Itong mga nasa pamahalaan natin ngayon. So whatever it is, pa din yan, meron pa rin siyang magandang naidulot para sa bayan natin. Yung pagpapanggap nila sa ibang bansa, pagpapapogi nila doon,
kilala na nga, ang dami na ngayon mga Amerikano, ibang lahi na nakikisimpatya na sa atin at sinasabi na ay adik pala yung yung presidente sa Pilipinas. May mga ganun na. O ay ganun pala, korap pala sa Pilipinas. Ay ganun pala yung Pilipinas. Ay talaga, anak siya nung Marcos Sr. na diktador, tapos binoto pa rin nila. Ay tanga ng mga Pilipino. O hindi ba? Sa tingin niyo ba si Mayor natatakot sa lahat ng ito? Natatakot si Mayor? Ni isang balahibo walang tumaas dyan. Kaninang umaga, nakausap na natin si Attorney Harry Roque sa isang press conference at sinabi niya na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nasa medical facility sa loob ng ICC Detention Center. Diyan sila nagkita ni Vice President Sara Duterte. Pero natanungin natin kung ano nga ba ang kalagayan ng kalusugan ng dating Pangulo. Ito ang kanyang sinabi. I also need to underscore this, no? Siya po ngayon ay nandun sa, kumbaga, parang clinic ng facility na yon, no? Dahil he is still being monitored, no? Ang problema nga kasi, nagkulang siya ng gamot talaga. At yun nga, ibinalita sa atin na nakapagdala na sila ng tsinelas, ng pajama at ng mga gamot na kinakailangan ng dating Pangulo sa loob. Yun nga lang, namimiss daw ang Filipino food. Katulad na lamang ng piniritong saging, ng tuyo at ng munggo. Yan ang sinabi ni Attorney Roque mula sa loob. Pero natanongin natin kung ano nga ba yung nararamdaman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte pagdating sa kanyang medical condition. Ayaw na niyang isiwalat niyan. At sinabi na matapang si Pangulo, wala yung pake, kahit mamatay yan dyan wala yan siyang pake. Basta ang kanya, I served my country. If this is, sabi nga niya, kung ito guhit ng palad ko, so be it. If this is what I get from serving my country, so be it. Sabi nga ni Robin, di ba, kahit isang balahibo, hindi yan tatayuan sa inyo. So kung akala ninyo na you've made the life of Pangulong Duterte miserable, no? You just showed how weak our government is. You just showed how stupid you are. And you just exposed yourselves as the traitors dito sa bansang Pilipinas. O, hindi ba? Ayan, ang mga balita natin ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood, mga bossing. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless sa Philippines. Magatid pa po tayo ng iba pang mga reaksyon later. Sana po panatilihin po ninyong i-like, i-share, at saka marami po akong nakikitang hindi pa po nakasubscribe. Subscribe na po kayo sa ating channel. Hit the notification bell para kayo po ay notified. Meron din po tayong Facebook page, ang Boss Dada TV Official. Please follow ninyo yan Facebook natin na yan dahil dyan tayo nakikipagbakbakan. At maraming salamat din po. Importante po yung like, share, and yung comment. Importante yung para makita ng mga manunood sa atin kung ano yung pulso ng bayan. Importante po yung comment ninyo. At syempre, importante rin po yung maraming salamat pala doon sa mga nagsusuper thanks lagi sa ating channel. Huwag kayong mag-alala dahil gagamitin po natin ang inyo pong mga pledges sa mga ikakabuti ng ating channel. Maraming salamat po and hope to see you again soon. Mabuhay tayong lahat, tatag lang. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kami